Hello mga ka-OFW, ako po si Tots at welcome po sa The Accidental OFW Channel Podcast kung saan hindi lang biyahe yung pag-uusapan natin kundi yung mga pag-iingat. Ngayong may mga gulo sa ilang bahagi ng Middle East, marami sa atin yung nagtatanong, Tots, safe pa bang bumiyahe? At hindi lang ito tanong ng mga turista, tanong ito ng mga anak, ng mga magulang at saka yung mga pamilyang umaasa na mga naiwan dito sa Pilipinas at may mga mahal sila sa buhay na nasa ibang bansa. So ngayon pag-usapan natin gaano ba ka-safe yung Filipino as a traveler, lalo na sa panahong hindi natin hawak yung sitwasyon sa mundo. Una sa lahat, information is power. Bago ka pa mag-book ng ticket mo, i-check mo na agad kung may travel advisory sa bansa na pupuntahan mo. Punta ka na agad sa website ng DFA or sundan mo yung mga Facebook or social media page ng mga embassies na mga bansa na gusto mong puntahan. Kung may alert level 3 or 4, reconsider. Hindi ito po pwede yung bahala na sa Batman. Yung mag-stay away tayo from areas of conflict, lalo na kung hindi naman essential yung trip mo. Gayun din, layovers. Baka nga hindi yung final destination mo yung merong kaguluhan, baka mamaya doon sa layover na airport na pupuntahan mo, maipit ka. Check your route always. Gayun din, yung pangalawa is dalhin natin yung mga documents na po pwedeng maging lifeline natin. So, yung passport natin, laging dapat valid for 6 months. Kailangan natin yung contact info ng Philippine Embassy sa bansa na pupuntahan natin. Kailangan mga ka-OFW kumuha tayo ng travel insurance para may coverage tayo kung sakaling magkaroon ng emergency evacuation. At syempre, laging meron tayong hard copies ng travel documents pero dapat may backup tayo ng soft copies. Kung ikaw ay OFW, may OEC ka ba? Naka-register ka ba sa DMW? Tapos, meron ba silang paraan para makontak yung agency or employer mo? Yung embassy natin, makakatulong lang sila kung alam nila kung saan kanila hahanapin. Kung may balita, kalma lang. Hindi ibig sabihin na mayroong headlines ay delikado na agad. Pero dapat, ready ka. Mag-download ka ng mga emergency apps. Laging yung phone mo naka-charge. Tapos sabihan mo yung isa sa mga kamag-anak mo, kaibigan, kakilala mo sa Pilipinas kung nasaan ka mismo. Tapos, sa panahon ngayon, huwag muna tayo mag-post ng mga live location, lalo-lalo na kung nasa danger zone tayo. Kung nagkakaroon ng protesta, ng rally, o may mga alert na natatanggap tayo, sa loob lang muna tayo. Huwag na muna tayong maging reporter, lalo-lalo na kung traveler lang tayo, or kung nagtatrabaho tayo bilang OFW. Pang-apat, yung gobyerno natin kaya tayong tulungan. Pero, dapat alam nila yung tulong na kailangan natin. So, kailangan mag-register na agad sa embassy or doon sa polo. Iwasan natin yung mga anonymous travels, lalo kung pupunta ka doon sa bansa or katabilang bansa na may gulo. At kung may mangyari, yung mga rehistradong OFWs, sila yung unang hahanapin, sila yung unang tutulungan. Pero, sa lahat ng ito, safety is not just paranoia. So, yung safety natin, siya yung ating love in action. Mga ka-OFW, hindi natin hawak ang mundo, pero hawak natin kung paano tayo maghahanda. So, before yung flight, tanungin mo yung sarili mo, handa ba ako? Kung hindi, ayos lang. Ayusin natin. Napakaraming channels ngayon nagbibigay ng mga information, makinig tayo. Pero dito, sa podcast natin, hindi ka nag-iisa. So be safe and enjoy your travels.